Um, More or less, depending sa scenario, more or less. Kanina nakita namin at the low side mga 98 billion, at the high side about 406 billion. So more or less yan, depende kung gaano kahaba, gaano kataas ang tataas ng presyo ng langis. No? Sir, lahat ng Pilipino makakatanggap ng ayuda? Hindi lahat, no? Pipiliin muna natin, of course, pinaka-vulnerable, no? Yung pinaka, let's say, farmers, fisher folks, yung tinatawag natin bottom 30%, yung pinakamahirap nating kababayan, and transportation. Siguro, transportation, kailangan natin mabigyan ng dagdag subsidies. Control yung presyo, well, not control, at least mabantayan yung presyo. Kasi sinasabi po na dadating naman ng supply, mapapayagan na sa Strait of Hormuz, kaya lang yung presyo, pataas pa rin ng pataas. Actually, dalawa ang issue natin. Unang-una yung supply at pangalawa yung presyo. Nakuha ko lang yung every Monday may report ang DOE. So for gasoline, 57 days. For diesel, 47 days. So ito, delikado to dahil primarily diesel ang primary fuel natin, lalo na sa mga public transportation. And then LPG, 33 days. So ito rin ay nakakabahala dahil alam naman natin, ang restaurants, lalo na yung mga maliliit na restaurants, ang ginagamit nila LPG. So nung nakuha ko itong report this morning, nababahala ko dahil until now, hand to mouth pa rin ang supply natin. Malaking bagay na nagkaroon ng meeting of the minds between the DFA and also with the Iranian embassy. Pinapasalamatan ko at binabati ko at kinokomment ko ang DFA, si Secretary Lazaro sa kanyang initiative para mapapayag ang Iran palabasin at payagan na palampasin o papasukin yung ating mga shipments, oil shipments sa Strait of Hormuz. Malaking bagay yun, pero ang importante ngayon magkaroon ng firm commitment more than itong mga araw na nakasulat. At sa ngayon, based on this report, parang hindi ko pa nakikita yung firm commitments. Alam ko, mahirap i-oversimplify yung problema dahil complicated yung problema. Pero kailangan pa rin tuloy-tuloy yung mga high-level dialogues between potential new suppliers ng bansa. Kasi traditionally, almost 90% ng ating supply galing ng Middle East. So kailangan lumipat na tayo sa ibang lugar, no? Tulad ng Canada, tulad ng Amerika, at mga non-traditional suppliers natin. Pagdating naman ng presyo, for now, ang ginagawa ng pamahalaan is to suppress inflation. So nagbibigay ng ayuda, yung toll fees binababaan, yung port fees binababaan. So bukas natin malalaman dahil bukas yung inflation report lalabas. So bukas natin malalaman. Pero ini-expect ko na tataas ang inflation tomorrow. No? At moving forward, magkakaroon na ng domino effect. So this morning, I met with the internal team namin to already start modeling 30 days, 60 days, 90 days, 120 days, elevated inflation. At nag-umpisa na rin kami mag-draft ng potential Bayanihan 3 para if ever umabot to ng 120 days at yung purchasing power ng ating mga kababayan babagsak o mag-erode, ang mga small and medium enterprises mahirapan sila sa kanilang mga supplies, kailangan ng gobyerno mag-step in para tumulong. No? So ang aming nakikita dito, pag humaba pa itong situation at tumaas ang inflation, kailangan mag-step in ang gobyerno pagdating sa pagbibigay ng subsidies, no, sa pinakamahirap nating kababayan, kasama na rin dito transportation groups, tsaka MSMEs. No? So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. That's why this morning, minute ko na yung mga economists ng Senado para maumpisa na itong pag-aaral. Meron na sa ngayon ba parang may mga argumento pa kung meron ba talaga o walang kapangyarihan ang presidente sa ngayon na may nasa national sa state of national energy emergency tayo, kung pwedeng i-take over or regulate yung oil industry.
Pero sa ngayon ba may nakikita kayo ngayong pangangailangan? Dalawang bagay sa oil deregulation law na pwedeng gawin ng Pangulo pag nag-declare ng national emergency or national energy emergency, no? Una, to take over yung mga oil facilities para maayos yung supply ng petrolyo sa ating bansa. At pangalawa, pwede in take over in operations. Ang interpretation ko sa operations, kasali dito ang presyo, no? At kaya in my opinion, pwede nang gamitin ng Pangulo yan in case na talagang tataas ng sobra-sobra yung presyo ng petrolyo, pwede niya nang mag-trigger ng isang price freeze, no? For example, sa LPG, kung ang LPG sisipa siya ng 30 pesos to 40 pesos. Ngayon, sinek namin kanina about 20 something pesos per kilogram. So kung tataas siya ng sobrang taas, pwede nang i-trigger ng Pangulo yung kanyang kapangyarihan para mag-price freeze, no? Dahil ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Nalaman ko nga kanina, pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So, maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Sa tingin ko, dahil meron pa tayong subsidies na binibigay at meron pa tayong pondo sa subsidies, tingin ko unahin na muna natin tong subsidies, no? Pero hindi rin malayo na magagamit yan kung tuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. Sir, sinabi niyo po dinadraft na yung Bayanihan 3. Mm. Base po sir sa draft, ayuda-centric ba siya? Hindi, tatlong bagay yung- Magkano sir? Tatlong bagay ang components ito. Una yung source of funds. So, kagaya nung COVID, inallow ang executive gamitin yung savings para i-reallocate sa iba-ibang programa. Pangalawa, maglalagay rin tayo doon ng pump priming. For example, kung umabot na tayo sa point na nag-stagflate, meaning bumagsak yung ating economic growth, tumaas ang inflation, so kailangan may nakahanda na tayong pondo para sa pump priming ng ating ekonomiya. At pangatlo, of course, yung mga subsidies or ayuda, no, na naka-spell out na rin doon kung ano yung pwede nating ibigay. At pang-apat, mayroon rin kaming iniisip doon, baka pwede tayong magbigay ng mga relief. For example, sa SSS, sa GSIS, sa mga government financial institutions na magkaroon muna ng moratorium sa mga pagbabayad, no? So, yun yung mga iniisip namin components nitong Bayanihan 3. Sir, sa draft, magkano yung ayuda? More or less, depending sa scenario, more or less. Kanina nakita namin at the low side mga 98 billion, at the high side about 406 billion. So more or less yan, depende kung gaano kahaba, gaano kataas ang tataas ng presyo ng langis, no? Sir, lahat ng Pilipino makakatanggap ng ayuda? Hindi lahat, no? Pipiliin muna natin, of course, pinaka-vulnerable, no? Yung pinaka, let's say, farmers, fisher folks, yung tinatawag natin bottom 30%, yung pinakamahirap nating kababayan, and transportation. Siguro, transportation, kailangan natin mabigyan ng dagdag subsidies, no? Sir, sa tansya nyo, magkano per Pinoy? Hindi depending sa income class niya at depende rin, for example, kung minimum wage earner ka. Doon sa report natin yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about mga 3,000, 4,000 pesos, no? Hindi po kasama si Ate Shawi. Next po.